Itaas po natin ating kanang kamay. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ang sambanayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Mr. Secretary, please call the roll of members. Under 1st District, Kagalang-galang Irma Alfonso Huson, Kagalang-galang Nino de la Cruz, Kagalang-galang Jesus Pajardo Jr., Kagalang-galang Martin Isidro Jr., Kagalang-galang Moises Lim, Kagalang-galang Eric Ianyeva. Under 2nd District, Kagalang-galang Ruben Benaventura, Kagalang-galang Rodolfo Laksamana, Kagalang-galang Macario Lacson, Kagalang-galang Numero Lim, Kagalang-galang Roma Paula Robles Dalus, Kagalang-galang Darwin Sia. Under 3rd District, Kagalang-galang Terence Alibarbar, Kagalang-galang Arlene Maliachensa, Kagalang-galang Pamela Pugoso Pascual, Kagalang-galang Ernesto Isip Jr., Kagalang-galang Joanna Maureen Nieto Rodriguez, Kagalang-galang Timothy Oliver Sarcal. Under 4th District, Kagalang-galang Cristel Marie Bacani, Kagalang-galang Don Juan DJ Bagatsing, Kagalang-galang Luisito Chua, Kagalang-galang Luisa Marie Lady Quinto Stan, Kagalang-galang Science Reyes, Kagalang-galang Joel JTB Villanueva. Under 5th District, Kagalang-galang Naris Borromeo, Kagalang-galang Roberto Espiritu II, Kagalang-galang JB Hizon, Kagalang-galang Ricardo Boy Isip Jr., Kagalang-galang Shari Ortega, Kagalang-galang Raimundo Yupanco. Under 6th District, Kagalang-galang Benny Pau Gabante III, Kagalang-galang Carlos Castañeda, Kagalang-galang Salvador Philip Lacuna, Kagalang-galang Elmer Par, Kagalang-galang Luis Uy, Kagalang-galang Luciano Veloso. Ex-officio members, Kagalang-galang Leilani Marie Lacuna at Kagalang-galang Daniel Dave Tan. Your Honor, as of 2:23 in the afternoon, we have 20 members present on this 97th regular session. 20 members, Your Honor. 20 members answer the first roll call. We have a quorum. But before we continue, bago po natin pagpatuloy, nais lang po natin i-welcome sa session hall po ang ating mga bisita. Mula po sa CONUS CEO, Si Wan Yun, CONUS Yun
Yon Juni. Onreal CEO Shin Sang-ho. Onreal Kim Sang-yon. Welcome to the City of Manila. Mr. Majority Floor Leader. Yes, Your Honor. Good afternoon. Your Honor, 1 minute recess. 1 minute recess declared by the Chair. Okay. Mr. Majority Floor Leader. Yes, Your Honor. Good afternoon to the regular presiding officer, and good afternoon to our fellow councilors. We are now in item number 7, the reading and approval of the minutes of the regular session held on September 12 and 14, 2023. May I move, Your Honor, to dispense with the reading of the minutes of the regular session held on September 12 and 14, 2023. There is a motion by the Majority Floor Leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, I move for the approval of the minutes of the regular session held on September 12 and 14, 2023. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve the minutes of the regular session held on September 12 and 14, 2023. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
Your Honor, we now proceed to item number 8, the business for today for first reading. May I request the Secretariat to please read item number 1. Mr. Secretary, please read. Item number 1 for first reading is draft ordinance number 8620, an ordinance amending some provisions of City Ordinance number 7753, otherwise known as an ordinance requiring owners, managers, operators, or administrators of all high-rise buildings, schools, and hospitals in the City of Manila to conduct fire and earthquake drills among the tenants, occupants, students, and employees therein twice a year, as per basic papers, authored by Honorable Raimundo R. Yupanco. Your Honor, may I move to refer item number 1, draft ordinance number 8620, to the Committee on Police, Peace and Order, Fire, and Public Safety. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 1, draft ordinance number 8620, authored by Honorable Raimundo R. Yupanco, to the Committee on Police, Peace and Order, Fire, and Public Safety. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 2 is draft resolution number 7821, a resolution condemning illegal recruitment activities and supporting the Department of Migrant Workers' closure operation of an alleged illegal recruitment office in Binondo, Manila, as per basic papers, authored by Honorable Numero G. Lim. Your Honor, may I move to defer action on item number 2 until all other items has been referred to their respective committees, Your Honor. There is a motion by the Majority Floor Leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 3 is draft resolution number 7834, a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Maria Sheila Hani H. Lacuna Pangan, MD, FPDS, to enter and sign into a deed of usufruct for the use and development of a portion of a lot measuring approximately 220 square meters for the benefit of Barangay 737, Zone 80, Mataas na Lupa, San Andres, Malate, in the 5th District of the City of Manila for the construction of the Ortega Community Center, a multi-purpose building and for other purposes as per basic papers, authored by Honorable Chari R. Ortega and co-authored by Honorable J.B.S. Hizon, Honorable Raimundo R. Yupanco, Honorable Ricardo Boy A. Isip Jr., and Honorable Roberto S. Espiritu II. Your Honor, same manifestation with regards to item number 3. I move to defer action on item number 3 until after item number 4 has been referred to the committee. There is a motion by the Majority Floor Leader to defer item number 3. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 4 is a letter from Attorney Veronica N. Liadoc, City Legal Officer, Manila, relative to the attached letter of Attorney Joel P. Petaka, Director 2, Manila Field Office of the Department of Labor and Employment, NCR, regarding the Manila Tripartite Industrial Peace Council's Resolution Number 1, Series of 2023, entitled Encouraging the City of Manila through the Sangguniang Panlungsod to institutionalize the Manila Tripartite Industrial Peace Council, or MTIPC, through the passage of an ordinance as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 4 to the Committee on Labor, Employment, and Human Resources. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 4 to the Committee on Labor, Employment, and Human Resources. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Yes, Your Honor. With your permission, Your Honor, may we tackle item number 3, Your Honor, instead of item number 2, since the principal author is still outside, Your Honor. So, draft resolution number 7834, a resolution authorizing the City Mayor Honorable Maria Sheila Hani H. Lacuna Pangan, MD, FPDS, to enter and sign into a deed of usufruct for the use and development of a portion of a lot measuring approximately 220 square meters for the benefit of Barangay 737, Zone 80, Mataas na Lupa, San Andres, Malate, in the 5th District of the City of Manila for the construction of the Ortega Community Center, a multi-purpose building and for other purposes as per basic papers. Your Honor, may I move to tackle on the floor the said
draft resolution. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle the said draft resolution on the floor. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, may I seek the recognition of one of its principal author, Your Honor, or the principal author, Your Honor, Honorable Chari R. Ortega. Kinikilala na nga pag ang kagalang-galang Honorable Chari R. Ortega. Magandang hapon po, Your Honor. Ang resolution po na ito ay isa sa mga projects na nakapila ngayon at gagawin na next year ng ating mabuting congressman mula sa 5th District na si Congressman Erwin Cheng. Ito po kasing basketball court na ito na nakilala sa tawag na Ortega Sports Complex ay matatagpuan sa Barangay 737 at naipatayo po ito ni dating konsehal Robert Ortega noong year 2001 pa. At ngayon po dahil po sa tulong ng ating mabuting congressman ng ika-5 distrito, nais po niyang mas palakihin at mas pagandahin pa po itong Ortega Sports Complex na magiging Ortega Community Center na. Ito po ay magkakaroon ng 4 floors. Yung unang floor po niya ay magiging parang daanan na lang. Yung second floor po niya magiging barangay hall. Third floor po magiging function room, pwede ring burulan. At ang fourth floor po ay magiging wooden na basketball court. Kaya hinihiling ko po sa aking mga kasamahan na sana po ay suportahan po natin itong resolution na ito dahil mas marami pong makikinabang dito. Lalo na po yung aking mga kasamahan mula sa ika-5 distrito. Yun lang po. Thank you, Councilor Chari. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, may I move to open the period of discussion and debate. There is a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Motion is carried. Councilor Chari Ortega. Councilor Monye Panco. Opo, Your Honor, unang-una sumusuporta po ako dito sa resolution na to. Dahil ang Ortega Court, medyo sikat na sikat din po yan, lugar na yan, pagdating sa District 5. No, pangalawa po sa Baseco, ang Zona 80, ang pinakamaraming botante sa aming distrito. At ang aming congressman, Erwin Cheng, ay talagang ibang vision niya eh. No, napakaganda po ng gagawin dito, 4 to 5 stories. Yung basketball court sa baba ay magiging kalye na ulit, ilalagay sa taas ang basketball court. At mapapakinabangan to dahil nasa gitna po ito ng 4 ang 5 barangay sa amin. So makikinabang lahat ng barangay dito sa gagawin na ito. At ako 100% na sumusuporta dito. At sana po suportahan din po ng ating mga kasamahan dito. Maraming salamat po, Your Honor. Majority Floor Leader. Your Honor, may I seek the recognition of the Honorable Councilor from District 2, Honorable Laksamana. Councilor Rod Laksamana is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, tatanong ko lang po sana sa principal author. Di po ba sa aking pagkakaalam, kaya po tayo nag-enter ng use of rock agreement between the mayor and then the property na lalagyan ng establishment or center ay dahil ito ay ito po ay pag-aari ng syudad. Tama po ba? Tama po. At na-donate na rin po itong syudad na itong court na ito noon pa, bago pa itayo po itong basketball court na ito. Sa Barangay 737 po na-donate ang lugar na ito. Salamat po, Your Honor. Palagay ko po nakarating na ako dun sa once upon a time. Parang nagkaroon na po kami ng session on the road dun sa court na ito. Kaya familiar din po ako. So from pag ginamit po ito ay magiging Ortega Community Center na po. Tama po ba? Tama po. Sino po ang mamamahala? Ang Barangay 737 po.
Siya po kasi yung may-ari nitong community center. Kung saan po nakatayo itong community center na ito, siya rin po ang mamamahala dito. Pero magkakaroon sila ng agreement sa buong zona kasi nasa gitna po itong Barangay 737. So yung mga barangay na kalapit na nais gumamit nitong community center ay welcome naman po at napag-usapan na rin po kung paano ang gagawin nila rito. Your Honor, pero ngayon lang po tayo gagawa ng use of agreement regarding sa property na pinag-uusapan natin. Tama po ba? Tama po. So, hindi po talaga particular na awarded ang magiging Ortega Community Center sa barangay. Ano po ba yun? Barangay Your Honor? 737 po. 737. Okay, kaya po natanong ko kasi naging bahagi nga po ako noon, party noon ng session on the road during that time. Alam ko po na mayroon mga barangay nakakasakop pa sa kanila. Pwede ko po bang malalaman kung ano po yung mga barangay na yon? Barangay po mga kilala ko po yung mga barangay chairman na nandoon. Barangay ni Chairman Buenviaje, Mary Ann Buenviaje, Barangay Babytan, Chairman Bombi Cachapero na ngayon. At saka mga 4 po na barangay po kasi nasa gitna siya at nasa looban po siya. So parang 4 na barangay po yung nakakapalibot sa kanya. Salamat po, Your Honor. Kaya ako lang po nililiwanag, ito po ay para din naman doon sa community nagagamit ng facility na papagawa po ng ating butihing Congressman Erwin Tieng. Congratulations nga po sa inyo sa pagkakakumbinsi nyo kay Congressman Erwin Tieng. Nalagyan kayo ng isang 4-story community center. Lamang po sa akin po ay nais ko lamang pong ipahatid sana sa inyo na sana po ay magkaroon ng formal arrangement and agreement between the 4 barangay na formal po itong sinasabi ko, ibig sabihin written black and white. Kasi po, alam niyo po ang politika, sa amin po ay mayroong isang rotonda lang na pinag-aawayan pa, aero lang po gumagamit, pero hindi pa rin po sila magkasundo-sundo. Lalo pa po ito po ay gusali na magkano po ang halaga nito, Your Honor? Wala akong exact na figures dito sa kung magkano yung pagpapatayo ni Congressman Erwin Tieng, pero isusunod po natin. Pero palagay ko po, Your Honor, ito po ay hindi ba basta 50 million dahil ito ay apat na palapag. Ulitin ko lamang po sana na hindi ko po alam kung kailan ninyo ipapasok ang agreement between dun sa 4 na barangay na nasasakop nitong center. Kasi po, kada panahon po, kada 3 taon po ay hindi natin alam kung sino ang magiging mamumunong barangay chairman o mas mataas pa. Baka po dumating ang panahon na kapag iba na po ang mga chairman na nakakasakop doon ay pag-away-awayan nila at i-claim nila kung ano ang rights nila doon sa barangay center, yung center na pinag-uusapan natin, Your Honor. Kaya sana po ay wala po akong problema sa pagpasa nito. Tinutulungan ko lamang po kayo dahil alam ko po na yung visions regarding using the facility at kapag constructed na po, lalo na po pag napakaganda na nito, ay hindi po malayo na pag-away-awayan kung sino ang may karapatan at kung sino ang ilang araw pwedeng gamitin ng bawat nasasakupan na barangay doon sa lugar ninyo. Sana po ay makapagpahayag po kayo na sa atin dito sa session na to yung agreement na mangyayari doon sa 4 na barangay na makakasakop doon sa center. Yun lang po, Your Honor. Bilang kasagutan lang po sa message, suggestion ni Konsehal Rod Laksamana, ito pong basketball court na ito, since 2001 po, existing na at ginagamit na po ng 4 na barangay. So noon pa po, alam na po nila at meron na po silang agreement kung kanino sila magpapaalam since matagal na pong nagagamit itong basketball court. Actually po, kunyari po yung isang barangay, meron silang Zumba or El Shaddai,
alam na po nila kung saan sila makikiusap, alam po nila kung sino po ang tunay na nagmamay-ari po nitong Ortega Sports Complex. So sa tingin ko po ay wala naman po magiging problema dito. Salamat po, Your Honor. Pero ako nga lang po ay, alam po ninyo, marami po nagaganap sa katotohanan at hindi at nangyayari sa katotohanan. Yung pong ina-anticipate natin that they will not be questioning and fighting for their rights, talaga pong hindi nangyayari yung sa totoong buhay. Madali pong sabihin natin yan kasi kayo pong mga konsehal, tayo pong mga konsehal din ang mamumroblema once na sila ay nag-aaway-away sa kanilang rights. Yung USAFRAC po kasi, kapag inintindi nyo sa Tagalog yun, yung paggamit at lahat ng benefits na yun, ay mapupunta doon sa nakakasakop na gumagamit noon. Sinasabi po natin ngayon na yung USAFRAC na to ay ngayon lang natin i-award doon sa barangay chairman na nakakasakop doon ng inyong court. Dahil, noon po ba ano po ang pinangahawakang papel ng paggamit ng Ortega Basketball Court during the unang panahon pa po natin? Lahat po kasi ng papeles nasa titulo ng lupa at lahat ng pagpapagawa ng nasa chairman po ng barangay. Paghahawak po ito hawak po ito ng barangay chairman ng barangay 737. So kahit ilan na po yung nagpalit na chairman dito, alam na po nila yung gagawin nila at alam na po nila kung paano nila po aayusin ito. Salamat po, Your Honor. Yun po yung particular na kino-question ko, Your Honor. Siguro po, mamaya po, marami naman po mas alam sa amin na legal si Attorney J.B. Hison. Kaya pa hinihiling ko nga po sa inyo na wag lang particular sa isang barangay mai-award ang USAFRAC agreement dahil po 4 ang po pwede pong nakakasakop doon, North, East, West, South po. Kasi po, lumalabas po sa ating pahayag na time in memorial, iisa lang barangay po, yung barangay 737 lamang po ang nagmay-ari ng basketball court na yan. Marami na po ang magiging kaganapan. 4-story, new buildings. Kaya po, dapat po ay maliwanagan natin to. Kaya hinihingan po sana kayo ng agreement doon sa 4 na barangay na sasakop po at gagamit noong lugar. Otherwise po, kasi lumalabas po sa atin sa pahayag natin na time in memoriam po sa barangay 737 lamang po ang talagang nagpapalakad o nagpapatakbo ng basketball court. Pero dahil nga po sa inyong magigiting na konsehal dito sa Distrito 5 ay naipagawa po ninyo o maipapagawa po ninyo na magandang building ang magiging Ortega Community Center po. Sasagutin ko lang rin po ulit. Ang second floor po kasi nito, katulad ng nabanggit ko kanina, second floor po ng community center na ito ay ang barangay hall mismo po ng barangay 737. Kaya bago po nila magamit yon, dadaan muna sila kay chairman na umuukupa nung second floor, buong second floor po kasi barangay hall. So sa tingin ko po wala na pong magiging problema sa kung kanino pong barangay yon kasi office na po ni chairman yon. Yung gusali, I mean isang floor dun sa gusali, office na po ni chairman. So alam na po natin kung sino po ang hahawak po ng mga papeles niya. Yun lang po. Your Honor, liwanagin ko lamang po yung aking way of questioning. Hindi ko po tinatanggi na mayroon pong karapatan ng barangay 7237 na nasa second floor po sila mag-uopisina. Ang tinatanong ko po sa inyo ay sana magkaroon po sana, Your Honor, ng kasunduan dahil po yung barangay na 3 pa na nakakasakop din doon sa lugar na yon ay kayang-kaya po natanggihan ng barangay na nakaresidente po doon sa second. Yeah, go ahead. Your Honor, can I interject po sandali? 1 minute recess. Ako muna. Ba't mo ni-recess?